Ryan! Bago tayo mag-umpisa, magbabasag muna tayo ng isang misconception. 'Di ba? Ang kadalasan na sabi ng mga tao, ang kotse, liability, at hindi yan isang investment. Okay. Mas maganda pa raw mag-invest ng pera sa negosyo. Yes and no. Actually, kahit naman mag-invest ka sa isang negosyo, liability pa rin yan kapag hindi ito kumikita. Ang isang kotse, nagiging investment kapag ito ay tunay na ginagamit. Kaya uulitin ko, nasabi nga rin ulit ng iba, invest in yourself, 'di ba? Minsan, lalo na kung professional ka, ang arrival mo ang nagdidikta ng value mo. Siyempre, unang titingnan dyan yung kotse mo. Pero, gets ko rin naman kung bakit tinatawag itong liability. Kasi kahit meron ka na nga nito, may binabayaran ka pa rin. Ang tanong na lang ay kung afford mo ba yung gastusin ng may kotse. Hashtag, alam mo ba na may car user cycle? Ito yung cycle na nag-uumpisa sa pagbili ng kotse. Tapos, pagdadaanan mo lahat ng pagdadaanan ng isang may kotse. Hanggang sa pag-ayaw mo na, ibebenta mo na. Kukuha ka na naman ulit ng bago, uulit na naman yung cycle. Unless, hindi ka na talaga magkakaroon ng sasakyan at doon na lang matatapos ang cycle. Ang dami kasing uncertain na gastusin kapag may kotse ka. Kaya meron rin na umaayaw nito. Pero, what if meron na palang completely hassle-free na paraan para magkakotse dito sa Pilipinas? Yung tipong gas and go na. Ganda siguro nun, no? Panoorin mo hanggang dulo tong episode na to para malaman mo ano ang hassle-free na paraan magkakotse. Tara, pag-usapan na natin yung mga gastos kapag may kotse na dapat mong paghandaan. Ika-categorize natin ang pagkaroon ng kotse. Kapag hulugan mo kinuha ang kotse, ito lahat mandatory. Kailangan gagawin mo talaga. Number 1, matik na kailangan mong isipin ang monthly. Hashtag, alam mo ba na meron late payment charges? Kaya mabuti na mag-apply ng auto debit or mag-iwan ng PDC para sure na walang late pagdating sa payments. At kapag may na-miss ka pa, nahulog, pwedeng hatak ng abutin mo na kagad yan. Number 2, matik rin, mandatory ang insurance. At hindi lang basta kahit anong insurance. Kailangan yung accredited sa financing institution. Hindi kasi natin alam kung kailan dumarating ang aksidente. Okay lang sana kung maliit, pero paano kung total wreck at hindi mo na mahagilap yung insurance? Sinong katulong mo magbabayad? Gusto mo bang naghuhulog ka pa rin kahit na wala na yung kotse? Kaya importante ang may insurance. Take note, dapat accredited, may acts of nature, at every year ang renewal nito. Tsaka sa pagkaalam ko, kung hindi ka nagpa-insure, baka may penalty pa ulit. Number 3, speaking of every year, isa pang ginagawa every year ay ang pag-renew ng registration ng kotse. Ang registration ng brand new ay good for 3 years. Pagkatapos ay every year na ang renewal. Tapos, ganun rin. Kapag may na-miss mo ang registration mo, may penalty ulit. Pero sa LTO. Tapos ito, alam ko hindi nakasulat sa mga reminders ng financial institutions. Kotse mo insured, tapos ikaw hindi. Sa AXA, hindi lang kotse ang pwede mong ipa-insure. Meron rin silang pantao. At yun ang AXA My Life Choice. At yan ang choice ko. May kasama ng life protection, critical illness coverage, at life goal fund. Tapos mo mabayaran, insured ka na for life. Make this your life choice. Number 4, yung periodic maintenance. Stress out ko na lang ang importance nito. Maraming hindi nagtatabi para sa gastos ng PMS. Isipin mo kung hindi mo to ginagastusan para maalagaan ng sasakyan, mas lalo ka pang magagastusan nito. Ito yung mga oil, filter, gulong, battery, at iba pang kasama sa periodic of preventive maintenance services. At number 5, unforeseen car breakdown. Ito yung mga hindi mo inaasahan masira sa sasakyan or yung isang araw bigla na lang ay sira na pala. Tulad ng shocks, radiator na hindi naman kasama na pinapalitan tuwing PMS. Tapos kapag cash mo binili ang sasakyan,
Alam ko, may mga pilosopo tayo dyan na pwede mo naman masabi na your car, your rules. Na pwede mo ngang bilhin yung kotse tapos ikulambu sa bahay. At wala na lahat ng pag-uusapan pang dagdag gastusin. Kasi pwede nang hindi magbayad ng insurance, kasi call mo naman yan. Nakakulambu nga lang naman talaga sa bahay. Walang registration kasi hindi naman tumatakbo sa public roads. Tapos, baka home service ang maintenance at delivered ang gas. Ang point ko lang, kapag cash, mas may flexibility ka kung ano ang para sa'yo. Medyo exaggerated nga lang, pero gets mo naman, di ba? At syempre, dagdag mo pa yung incidental expenses. Andyan ang mga araw-araw na gastusin. Yung gas, yung car wash, parking, at kung ano-ano pang extra na maliliit na lang. Pero what if sinabi kong meron na palang bagong paraan magkokotse dito sa Pilipinas? Tapos ang iisipin mo lang ay yung incidental expenses, tipong gas and go ka na. Kasi sagot na nila yung insurance, registration, periodic maintenance, at kung ano-ano pang masisira sa kotse mo. Hashtag, alam mo ba na meron bagong produkto ang Toyota sa Pilipinas, pero hindi literal na kotse. Ito ang Kinto One. Ito ang bagong produkto na serbisyo na binibigay ng Toyota dito sa Pilipinas. Na sa isang payment amount mo lang per month, wala ka nang ibang iisipin. Kasama to sa Toyota Mobility Solutions. Kung gusto mo malaman ano yung Toyota Mobility Solutions, meron tayong episode niyan. Or you can visit their website www.toyota-mobilitysolutions.ph. May naisip ka pa ba na ibang dapat paghandaan ng may kotse dito sa Pilipinas pagdating sa gastusin? Comment below. Kung nakadagdag kaalaman tong episode na to sa'yo, don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para updated ka parate sa mga relevant at informative car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.